Welcome po sa Diakonos. Ito ang Bible Study number 98. At ang topic natin today, God's Patience. Kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara, Bible Study tayo mga kapatid. Mga kapatid, ang verse natin today is found in 1 Timothy chapter 1 verse 16. At ang sabi, "But I receive mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life." Mga kapatid, ang book of 1 Timothy ay sulat ni Apostol Pablo kay Timothy na kanyang protege, na kanyang trained student. At that time, nagpapastor na si Timothy sa Church of Ephesus. Sa sulat na yon ay nakapaloob ang warning niya against false teaching. Nagbigay din siya ng mga instructions about sincere worship, godly leadership, and sound doctrine. At ang verse natin ngayong araw ay bahagi ng introduction or pambungad o panimula sa sulat niya. Dito ay pinasalamatan niya ang Diyos sa lakas at oportunidad na paglingkuran siya. And Paul recalls, or inalala ni Paul, ang paglapastangan niya kay Jesus noong inuusig at nilait niya ang mga sumasampalataya sa kanya. And then dito na pumapasok ang verse natin ngayong araw. Ang sabi niya, siya ay nakatanggap ng awa. Siya ay nakatanggap ng mercy. Mga kapatid, as we all know, that mercy means not receiving the punishment which we rightfully deserve. And Paul understood this. Lagi niyang nasa isip ito. Dinagdag niya pa na sabi niya, ako ang pinakamakasalanan sa lahat ng tao. I am the foremost sinner. And yet, nakatanggap pa rin siya ng awa. What does this mean to us, mga kapatid? Right now, marami sa atin ngayon nagpapatuloy sa buhay na makasalanan, thinking that we are beyond mercy. Thinking na napakarumi natin. At thinking na, total, marumi naman ako, ituloy-tuloy ko na lang to. I am hopeless. Kilala ko ang sarili ko, umpisa lang ako, boy intro ako. Kapatid, let me tell you this. There is no person beyond redemption. Mga kapatid, si Jesus po, nung makita ng mga tao na noon siya ay tumuloy sa bahay ni Zaccheo, kung maalala niyo po yung storya niya, nagbulong-bulungan yung mga tao, nagmarites sila. Ang sabi nila, si Jesus tumuloy sa bahay ng isang masama at makasalanang tao. At alam niyo po ba ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Sapagkat ako na anak ng tao na parito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Yes, yan po ang reason, ang purpose ni Jesus kung bakit siya naparito. At kung bakit, kung believer ka kapatid, you have a reason to celebrate Christmas. Sapagkat narito siya upang iligtas tayong mga makasalanan. Yan po ang gospel, ang mabuting balita mga kapatid. Ipinakita niyang example ang situation ni Pablo na kaya niyang gamitin ang taong may masamang nakaraan para sa kanyang kapurihan. Amen po ba mga kapatid? Naniniwala ako kapatid na ikaw na nakikinig ngayon, sa buhay mo ay ipinakita ng Diyos ang kanyang napakatinding pasensya sa iyo. Katunayan nito, buhay ka pa ngayon dahil nais ng Panginoon na makita mong kailangan mo siya. Alam niyo po mga kapatid, hindi tayo mangailangan ng Savior, ng tagapagligtas kung wala sa isip natin na nasa bingit tayo ng panganib. Nasa bingit o nasa panganib tayo, mga kapatid, dahil sa kasalanan. Hindi ibig sabihin na successful ka sa buhay, okay ka, may pera ka, may bahay, may kotse, okay ang lahat. Baka maisip mo, I must be doing something right. Ang sabi ng Bible, there is a way that seems right to man, but its end is the way to death. Mga kapatid, for the wages of sin is death. Ito yung impyerno, ito yung walang katapusang pagdurusa. Kapatid, huwag tayong mamuhay ng walang kabuluhan, ng walang direksyon. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kapatid, I encourage you to humble yourself before God. Kausapin mo siya. Sabihin mo, Lord, patawarin niyo po ako. I am a sinner. I invite you into my life, Lord Jesus. And from now on, be the Lord of my life. Naniniwala ako that God raised Jesus from the dead to prove that your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises.
Kapatid, isang paalala. We cannot fool God. Hindi natin madadaya ang Diyos. Kung ibinigay mo na ang buhay mo sa Kanya, ang faith mo sa Kanya, kaakibat nito ang conscious decision na tumalikod sa kasalanan. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka, grow in the knowledge of our God. Mga kapatid, nakita natin sa buhay ni Pablo ang kamangha-manghang pasensya ng Diyos. Siya na dating pinakamakasalanan ay ginamit ng Diyos bilang halimbawa ng kanyang awa at kapangyarihang magligtas. Marumi ang nakaraan mo, naging adik ka, naninigarilyo ka, punong-puno ng kahalayan ng buhay mo. Kapatid, kaya tayong baguhin ng Diyos. Walang sino man, mga kapatid, ang lampas sa abot ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos. Ngayon ang tamang panahon upang magpakumbaba, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at lumakad sa bagong buhay na may layunin at direksyon na mula sa Diyos. Mga kapatid, I hope you are blessed. So am I. Let's pray po. Panginoon, salamat po sa mensahe ng iyong salita na nagpapaalala sa amin ng iyong walang hanggang pasensya at awa. Salamat sa halimbawa ng buhay ni Pablo na nagpapakita ng walang sino man ang lampas sa iyong pagliligtas. Tulungan mo po kami na makita ang iyong biyaya sa aming buhay at mamuhay ng may pagpapakumbaba at pagsunod sa iyo. Gamitin mo po ang aming mga buhay para sa iyong kaluluhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study po might be helpful sa iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, mga kapatid, maligayang Pasko sa ating lahat. Magpatuloy po tayong matatag sa ating pananampalataya at magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory. God bless you po, mga kapatid.